Blessed Wednesday evening po sa bawat isa. Good evening po. Good evening. Amen. Salamat po sa inyo pong pagdalo sa ating pong gawain sa isa na naman pong pagkakataon na pinaglob sa atin ng ating pong Panginoon Diyos upang tayo po'y magbalik ng pasasalamat ng ating pong papuri sa ating pong Panginoon Diyos sa kabutihan niya po, sa pag-iingat sa atin, especially sa buong maghapong ito, sa lahat ng ating pong ginawa. And this is our opportunity to give back the glory, the praises sa ating pong Panginoon Diyos. Again, good evening po sa bawat isa, sa ating pong mga kapatiran na nasa online ngayon. Good evening po sa inyo. For some reason, di po namin kayo kasama. Hopefully, you will stay sa ating pong online for the rest of the program. Okay? So, at sa mga bisita po natin, nakasama natin this evening. So, later on, we will recognize ang bawat isa po. At tayo pong lahat ay tumayo. As we start, ating pong buksan ang ating pong banal na kasulatan sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Ating pong bigkasin ang panawagan sa pagsamba. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos, Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Let us pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for this wonderful Wednesday evening, Lord, that you have given us for another opportunity to serve you, to worship you, Lord, and give back all the glory that you deserve. Lord, we pray that you will continue to bless our service this evening, every part of the program, lahat po ng tatayo sa likod ng pulpito na ito, Panginoon, panalangin namin ng iyong patuloy na gabay, lalo tigit, Panginoon, sa taong gagamitin mo yun na maghahayag ng iyong salita. Lord, we pray that you will continue to give him wisdom at naway patuloy ang bawat isa ay ma-encourage. Panalangin din namin ang inyong patuloy na patnumay sa aming pong mga kapatiran, maybe on their way, papunta po dito sa aming pong bahay-sambahan. Kayo naman patuloy na magpatnumay, mag-ingat sa kanila. At panalangin din namin ang inyong patuloy na patnubay sa aming pong multimedia, as well as sa aming pong mga kapatiran na nasa online na magkaroon po silang maayos na signal so that the blessing, Lord, ay makamtan nila for the whole time ng service, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming pong pastor, Pastor Norman, ang aming pong mahal na bishop. Patuloy po silang gamitin, Panginoon. Patuloy sa pangangalaga, pangangasiwa sa aming pong Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pong serbisyo. Ang papuri pa sa salamat sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. This time, please say amen po. Kung tayo Amen. po yung masaya sa paglilingkod sa ating Panginoong Amen. Diyos.
Amen. For our first song, ating pong awitin, Joy in Serving Jesus. Amen. Ipakita po natin ang ating kagalakan sa ating paglilingkod para sa Panginoon. First verse, ready now, sing. There's joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. Sing on. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His form, there is joy, joy, joy that never shall depart. Verse 2, there is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music. Amen. Till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His form, there is joy, joy, joy that never On the shall last verse, ready now, sing. there is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. Amen. Sing on. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His form, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Purihin po ang Panginoon. For our next song, ating pong awitin, Constantly Abiding. Tayo po'y patuloy, di ba po, mag-abide sa ating Panginoon. Kaya awitin po natin, let us feel the message of this song. Ready now, first verse, sing. There is a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life will surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Amen. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seemed to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Chorus. Constantly abide. Come on, sing on. Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper oh so kind, I will never leave thee, Jesus is Last verse. this treasure I have in a temple of clay, while here on its footstool I roam. But it's coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine.
Amen. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang pag-aawitan. Mari na po tayong magsiupo. Amen. Salamat, Preacher Kevin. And this time tayo po idadako sa ating pong prayer time. Amen. So, and this time, later on, we will ask for your prayer request. Ating pong hilingin din ng bawat isa. But this time, allow me to mention yung ating pong mga prayer list na nakatala po sa ating pong monitor right now. So let us continue to pray for the good health and protection ng ating pong mahal na bishop together with Ma'am Maris, si SM at ang kanila pong household. Also, let us pray for daily strength, safety, and success of BFDB's ministry, international and local trips, especially this coming week dahil simula na po ng one whole week conference po yan, okay, ng AIM Silver Anniversary. Pag-pray po natin, ang ating pong mahal na bishop ay talaga magiging punong abala po yan. So pag-pray po natin yung kalakasan at pag-iingat din po, okay, at tagumpay ng kanya pong ministeryo. Also, pag-pray din po natin ang ating pong mahal na PNG para sa kanyang kalusugan din, protection, as well as yung success ng mga ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya through our bishops sa pamamagitan po ng ating pong Panginoon. Ang Living Water Baptist Church, Santa Mesa Ministries, church leaders, kasama na po yan yung mga pastoral staff natin, preachers, deacon, at yung ating pong mga workers, mga sisipag na workers po natin. Yan. And also yung ating pong mga Saturday Children Ministry Center. So we'll have actually, ilan ba to? Mga 10 po ito. So kung gusto niyo pong mapabilang dito at naghahanap po kayo ng ministeryo po. So may rami po tayong centers and Bible studies po. We have in San Jose, Igea, Road 12, Nagtahan, Quintina, Malacanang, De Dios, GSIS, Pasig, and Taytay. So kung kayo po looking for praying for God, para po sa ministeryo. So, approach nyo lang po dyan si Pastor Nolan at pwede rin po kayo mag-join para po sa Saturday na soul winning. Andyan po si Preacher Jonel naman po. So, yung ating pong mga local and international ministries, churches and mission, unahin na po natin yung ating pong mga gawain sa ibang bansa from LWBC Paris, praying for the spiritual growth. Pag-pray po natin sila Pastor Nelson and the whole church po natin doon, pati yung BMOBs po doon. Pag-pray po natin, maging sa Italy. So we have 2 mission in Italy, namely Milan and Como, under the leadership of Pastor Andy Mananon and Pastor Genesis Permalo respectively. So praying for spiritual growth. Also in London, although andito po yung ating pumahal na Pastor Jabez, so pag-pray po nyo, bukas po ang kanyang pong birthday. Yan. So, yung mga nakakatuwang niya po doon, yung ating pong mga preachers sa London. So, pag-pray din po natin yung gawain doon, praying for the spiritual growth. We also have 2 mission in Japan, namely Ibaraki, Matsumoto. So, nagtutulungan po dyan sila Evangelist Robert Burba, our very own Pastor Mark J, at si Preacher Sir. So, I think in Japan, ang kanila pong prayer doon, aside sa spiritual growth, yung worship place kasi mahal po ang mga renta doon, okay? And also sa Canada, aside from Pastor Eric Mariano, marami na rin po siyang katuwang po dyan. Sila Pastor Jeremy Panoy, I think nakasama natin dito. Yung kanya pong anak din, si Pastor Ramon Sayang, si Preacher Erwin Castro. So they're praying for the possible new outreaches also, tsaka yung growth ng members. And locally, so ito naman po yung ating pong mga missions we have in Muson under the leadership of Pastor Henry Olivar. So praying for the growth ng mga member doon spiritually and provision din sa Olivar family. Okay? We also have in Tondo under the leadership of Pastor Daniel. So I think tapos na tong BBS, tama ba? Hindi pa, so na-move. Okay? Bukas ang start, so yung date lang iba dito. Okay, so pag-pray po natin yung Vacation Bible School sa Tondo, sa panguna po ni Pastor Daniel. And we have also in Parañaque under the leadership of Pastor Jonathan Iglesia. So praying also for the worship place. And also in Valenzuela, sa pangunguna naman po ni Pastor Jason Pangilinan.
I think lumalago na po yung gawain doon, kaya ang prayer po nila is additional chairs. So pag-pray po natin. And we also have in Kalaka, sa panguna naman po ni Pastor Darwin, I think they're praying for monitor, parang ganyan po yun, provision for monitor, additional home Bible study, and spiritual growth of their member. And we also have in JBLCBC, so ang ating pong Pastor Mark J. ang nangangasiwa po dyan, praying for the growth and success din ng ministry. Although ito po yung mga nakatala po sa ating pong local mission natin, so meron din po tayo nandiyan sa ating pong bulletin board. So I think we have in Iloilo, we have also in Nueva Ecija, we have in Caloocan, so nandiyan po yung complete list. Although ito kasi home ground po natin, dito po galing like yung nagpapastor po sa Tondo, sa Valenzuela, sa Parañaque, so dito talaga. Kaya nandiyan po sa saan. Pero nandiyan po yung full list ng ating pong mga mission churches na related po sa ating pong church. Pag-pray din po natin ng Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. Again, part of the week conference is yung graduation po ng BMOBS. I think it's scheduled on Friday. So pag-pray po natin yung event for the BMOBS graduation on Friday. I think 5:30 po yan. So marami po dito. Yan, kasama na po dyan sila Preacher Keben, Preacher Sig, si MJ, Preacher Jonel, Preacher Roy. Yan, nandiyan yan. I think si Sel din kasama eh. Si Ma'am Brenda. So marami po tayo dito. So yan, so lahat po yan pupunta po sa Marikina para po sa graduation. So meron pong 1 year tsaka yung 3 years, okay? Graduate of Theology, okay? So pag-pray po natin. And also yung ating pong mga kapatiran sa ibang bansa as well as the construction of MIBC Monterrey's new building and facilities. Okay? Also, pag-pray din po natin yung mga kalusugan po ng ating pong mga kapatiran. Particularly yung ating pong mga senior citizen as well as yung ating pong mga precious rubies. So, sama rin po natin, safe pregnancy po ni Ma'am Den. Sa June na po yan, malapit na. Excited na po sila Ma'am Den, saka si Pastor John. Maging kay Sister Pinky, I think kay Sister Pinky, nasa 4 months na siya. Okay, going to 5 months na po. Pati si Ma'am Noemi yata nasa 3 months, 4 months. So, healing of Glenda Shell, Edna Segundo, Marisa Tobillo, Lee Alto, para po sa kanilang mga cancer. Healing din para po kay Di Conchito, complete healing sa kanya pong trigeminal neuralgia. Okay? Healing for Cheryl Silverio, brain aneurysm. Ganun din kay Warex para sa healing at dialysis. Complete recovery rin ni Pastor Henry, Nanay Ligay Duran, Sister Aida Amican, Preacher George's father. And also good health and good lab test for Nanay Gloria Kabiling, Nanay Antay Vicenta. Ganun din kay Pastor Adan Panisales. At dun sa mother po ni Sister Maan, I think praying niya na makaluwas siya ng May kung may magbabantay lang po doon. So mahirap po yung, kasi I think yung kapatid niya meron din pong dinaramdam. So pag-pray po natin, not just yung mother niya, pati yung kapatid niya po, yung recovery, I think na-opera nito para po may papalit sa kanya sa pagbabantay din. Healing din po ni Brother Joseph Ling at heart condition. So, para po sa kanyang CKD and prostate. So, originally, dito po siya sa Living Water, but now, he is attending sa Marikina po. Okay? So, isa po yan sa aking mga ninong. Healing din po for Mary Francis and good result from lab test. Complete recovery naman po ni Ma'am Susan Permites. I think nung nilagay natin itong complete recovery, wala pa po yung kanyang risk. I think nung nandito po sila Pastor Dennis, nung pauwi na sila Pastor Dennis, iatid nila sa airport, nagkaroon ng untoward incident na dulas yata si Ninang Susan and na fracture yung sa kanya pong wrist yata yun. So yun po yung additional recovery diyan. Okay? Pati yung kanya pong husband, si Pastor Elmer Permitis. Fast recovery and healing for Edwin Loyola. I think related to kila Pastor Mark J. Ayun.
Tapos complete recovery ni Sister Florence de Cepeda. Although nakakasama na natin dyan, nandiyan po si Teacher Flo, okay, sa likod yan, katabi ni Ma'am Jessica. Success of Stella's minor operation tomorrow. Okay? And for other businesses natin, Rayco, Genlin, and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra Team Diamond, RMS Transport Services, Rosemore Travels and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services, Harvest Laundry Shop. So yan po yung ating, and lastly, yung praying for work para kay Sister Jessa, at yung nalalapit po na Summer Youth Camp, June 1 to June 5, sa Puerto po yan. So pag-pray po natin yung planning, preparation, and provision po. Okay? And also, yung ang binanggit ko na 22nd ba to? Okay. And May 10, Revival Service. May 11, Enhancing and Equipping Conference sa Monterrey po yan. Revival Service sa Marikina Convention. Youth Team Building, I think sa parang resort doon sa Monterrey. And then BMOB's graduation sa Marikina. Thanksgiving service sa Nabotas Convention. So dito po tayo, pag-pray po natin yung ating pong choirs at sa pangunguna po ni Pastor Javis. Yan. So sa Nabotas po yung 16. And then culmination service, babalik po tayo sa Marikina Convention. Right? So yan po yung event. Okay? So meron po tayong mga additional prayer requests. Andiyan po sila Preacher Gaben. At saka si Brother Joven. So sige po, kung meron tayong additional prayer request. Paki-pray yung mga student ng PUP kasi nagpe-pray ako ng mga student ng PUP para lumaganap yung salita ng Diyos para maakay sila. Kasi sayang naman yung buhay ng mga bata. Siyempre, mga first year hanggang third year, fourth year, para naman maging anak ng Diyos. Yan lang po. Meron pa po? Hindi ko nawin. Pakisabay po sa prayer yung magiging capstone research presentation ko sa Friday, no? Sa Karunungan. Presentation. Opo. Thank you. This weekend. Meron pa po? Tahimik. Ito si Ate Lita. Yan. Pakisama po sa panalangin yung safe travel ni Kenneth sa ni Myra Direin, pauwi po ng Lubang Island. Si Ma'am Kisha. Kasama po yung sa prayers po sa safety po ni Pastor Marjay. Nasa Puerto Galera po siya hanggang Friday for a camp and speaking po niya ng Thursday night. At saka po, I'd like to ask for prayers na rin po. Recently, nagpa-check up po kasi ako. Meron po akong talaga, even before pa na, adenomyosis po yung tawag. For 2 weeks na po akong nag-medicate. I just like to ask for prayers na kayanin ko po yung mga side effects kasi medyo in pain po talaga ako from time to time. And saka rin po yung provision po ng Lord sa akin pong medication. It will be for 6 months. Tapos po, nawa po ay makayanan po yun ng gamot para hindi po ako mag-undergo ng surgery. Thank you po. Mapi. Kasama po sa prayer si Kuya JB. Since wala siya dito, pinaaabot niya po yung kanyang uric acid. Sina? Uric acid. Si Kuya JB. Okay. Wala akong history pero mabibigay. Pero yun yung prayer request niya na pinapahatid na sa atin. At ipag-pray po natin siya. All the more kasi gusto niyang umaten pero na-hinder siya dun sa may sakit siya ngayon yung inatake yung kanyang uric acid. And at the same time, pakasama po sa prayer ang
yung capstone defense ko po, capstone 2 defense this Saturday. Parang pareho kayo ni... Naway Di ko makaraos, Capstone. mairaos, at kung ano man ang kalooban ng Panginoon siya nawa. At makisama rin po yung patuloy na medication ko for a week now. Medyo 3 days na ako nag-normalize yung aking BP. Purihin ng Panginoon sa mga prayers po ninyo, and then yung mas lalong gamitin ng Panginoon yung medication na ginagamit ko, and also yung provision niya sa lahat ng mga pangangailangan. And also po, tomorrow yung confirm po yung VBS week ng sa Tondo, at mag-provide ang Panginoon ng manggagawa na makaka-assist kay Pastor. At yan, kila Kuya MJ. And yun din, pakisama din po, update din kay Mami Kasahe, dahil yung last time na sinabi ko nga po na dadalhin siya sa ospital, nagpa-uwi po siya, pero in pain pa rin siya, and medyo hirap yung kanyang paghinga. So 3 doctors na as per Ma'am Chut Kasahe na nagko-convince sa kanya, pero ayaw niya talagang magpa-hospital. So sama patuloy sa panalangin. Huwag natin bitawan yung health ni Mami Kasahe, Doktora Kasahe. Salamat po. Merly Kasahe pa May rin. update pa kay Ma'am Susan? Yun, yung kanyang therapy. Yung detail. Opo. Medyo ano pa rin siya, ano ba tawag Support. dun? Oh, support na po. Okay. Yun po. Thank you po. Salamat, Ma'am Pai. Any other prayer requests? Pasama lang po sa prayer po yung baby ko po, si Addie Grace. Undergoing po siya ngayon ng therapy. Naka-second day na po siya as per the therapy. And 3 days po kasi yung pasok niya per week. So needed po na yung mag-aasikaso po sa kanya. And also provision po ng Panginoon kasi medyo may kamahalan po yung therapy po. Yun lang po. Okay, kung wala na po. Partner na lang po tayo. Yan. Ano tayo ng partner natin. So, kung maalala niyo po yung mga dinagdag na, aside po sa mga magpa-plus po dyan, so yung kay Gina po, yung kanyang prayer request for the student in PUP, si Deacon Owen yung presentation niya sa Friday, si Mamalita yung safe travel nila, Kenneth, saka yung kasama niya, kay Ma'am Kisha, safety ni PMJ sa Puerto para sa camp, and then yung kanyang healing para sa kanya pong adenomyosis, and then provision din sa medication. Tapos although wala si JB, so prayer natin yung healing niya in defense ni Mampay, health din niya, sana mag-continue na maayos na, at saka wag po nating bitawan yung panalangin po kila Mami Kasahe, Ma'am Susan din po, at saka kay Brother Edward para po sa kanyang anak na si Addie Grace, provision for the therapy. Sige, tayo pong lahat manalangin, and then quickly i-close ko na lang po siya. Thank you po.
Patuloy po tayong manalangin. Dakilang Diyos muli, salamat. Salamat sapagkat alam namin, Panginoon, ang mga panalangin na amin pong inilapit. Alam ko, Panginoon, na meron na po kayong tugon. Lord, patuloy niyo po kaming turuan, na patuloy na magtiwala sa inyo, Panginoon. Sa bawat sagot niyo po, Panginoon, sa amin, whether it's a yes, no, or wait. Lord, kayo naman patuloy na magpatnubay. Salamat po sa inyong kabutihan at naway amin pong panghawakan ang inyong pong pangako sa amin at kayo naman patuloy na madakila sa bawat sagot, Panginoon, sa panalangin namin, especially sa mga karagdagang panalangin na ipinabot sa amin, especially sa karamdaman po ni Ma'am Kisha. Panalangin namin ng inyong patuloy na patnubay, na maging maayos po ang kanya pong medication. Provide niyo rin po yung pangangailangan niya at naway maiwasan po yung mga side effect, Panginoon. Ganon din, Panginoon, yung safety din ni PMJ na nasa Puerto ngayon for the upcoming camp. Pag-iingat nyo rin po sa magiging travel nila, Brother Kenneth, magiging yung kanya pong kasama, at sa magiging presentation po ni Deacon Owen at Mampay para po sa Capstone, Lord. Bigyan nyo po sila ng karunungan na maayos na may present, Panginoon, ang kanila pong defense, ang kanilang presentation. Pagaling niyo rin po, Panginoon, si JP, at kayo ang patuloy ng butnubay sa kanyang kalusugan. And also, Panginoon, para po kay Mami Kasahe, alam ko, Panginoon, ang kanyang buhay na inilaan niya sa iyo up to sa kanyang edad. Alam ko, Panginoon, na nais siya pa rin magamit niyo. Kayo naman patuloy mong patnubay na maging maayos ang kanyang kondisyon, umigi ang kanyang paghinga, at patuloy pong patnubayan ng kanyang kalusugan. Salamat po na marami, maging provision sa therapy po para kay Adi Grace. Salamat po sa inyong kabutihan. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang bawat isa, yung mga estudyante sa PUP na amin din pong ma-reach out, Panginoon. Papuri pa sa salamat, Panginoon, ang aming pong pinapaabot sa sandaling ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat po. And this time, tinitingnan ko kung may bisita po. Mukhang wala naman po tayong mga bisita. Tayo pong lahat ay tumayo. Magkamayo po tayo as we sing Ligaya ng Buhay. Come on, everyone! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Come on, magkamayo po tayong lahat. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He's your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive it fresh today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon at habang po tayo bumabalik sa ating pwesto, muli po tayong umawit at ang purihan ng Panginoon, ating pong awitin, I know who holds tomorrow. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry or the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know You hold tomorrow, and I know Who holds my hand. Every step
silver line. There the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Last verse. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion may be through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amen. Praise the Lord for the wonderful singing. Mari na po tayong magsiupo. Pakinggan po natin ang mga tanging bilang. Good evening po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa isang pagkakataong makaawit muli. At today is my spiritual birthday and I praise the Lord for that. And He's been faithful mula nung tinanggap ko siya bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng buhay. Na po'y maging pagpapala sa inyo ang awiting ito. When troubles pile up, just like a mountain you can't climb. When you're discouraged, seems like you're falling all the time. When you're down and out, and you start to doubt, that's the time to find a place to raise your hands and shout, my God is greater than all these things. He's in control. He lifts my soul until my spirit sings. My God is greater. Wonderful, mighty King of kings. He holds forever in His hands. My God is greater. When others fail you, when disillusionment sets in, when you're downhearted, feeling like you can never win, when it all seems lost, is it worth the cost? That's the time to turn your mind and face the mighty cross. My God is greater than all these things. He's in control. He lifts my soul until my spirit sings. My God is greater. Wonderful, mighty King of kings. He holds forever in His
Good evening, church. If Sister Pia celebrated her spiritual birthday, I celebrated my physical birthday today. And I really wanted to thank the Lord for all of His goodness to me, to us, and also with the presence of my husband today. And I thank the Lord for all of the joy and adversity, and He helped me overcome all of those trials in my life, and I thank God for that. So many souls have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds. When every one of them will say, with no exception, that they find that Jesus never fails. Even in the days of old, He brought His people through. And then He came to show His love and died for me and you. And then He rose again to prove that every story has been true, that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Sometimes this world brings trouble I find so hard to bear. I know I could not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in despair, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries, it's all so cut and dried. On the witness stand of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails.
has never failed. Amen. Salamat po sa ating pong mga tanging bilang. And I'm sure yung mga message ng song na ating pong napakinggan somehow naghanda po sa ating pong puso sa mensahe na ating pong mapapakinggan this evening. Ihanda po natin ang ating pong mga puso't isipan, ang ating pong mga Biblia, maging ang ating pong mga panulat as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng ating pong Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen po. Sige po, tayo na po tayong lahat at tayo po ay mag-aral na po ng salita ng Diyos. By the way, please continue to pray. Malapit na po ang ating pong AIM conference. This coming week na po yan. So this coming May 10 sa Marikina Convention Center po ang ating pong kick-off. So yan po yung revival service. So lahat po tayo ay iniimbitahan na pumunta po doon sa hapon. So ipag-pray po natin yung safety din po ng pagdating po ng American delegates po natin. Of course, ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega sa lahat ng mga aayusin po para po sa ikatatagumpay po ng week-long conference po na ito. Okay po, so ating pong pag-aralan po ang Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 22. Let's start with verse 22 at matatapos po tayo sa verse 25. Sabay-sabay po nating basahin ang mga verses po na ito. And let me now give you the message that I entitled A Call to Assemble. A Call to Assemble. Everybody, Hebrews chapter 10 verses 22 to 25. Kung nandiyan na po kayo, please shout Amen. Amen. Okay po, sige po, sabay-sabay po nating basahin. Verse 22, ready, begin. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Tayo po ay manalangin. Dear Father in heaven, we ask you, Lord, for your guidance at this very moment, Panginoon, as we listen to your word. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang instrument ng inyong pagpapala sa mga tao. Nawa, Panginoon, ang mensahe po na ito ay magsaway sa amin, magturo, Panginoon, magbago po ng aming pong mga landas, patungo po, Panginoon, sa iyong kalooban at alinsunod, Panginoon, sa tinuturo po ng iyong banal na salita. Thank you for everything, Lord. May you guide us with wisdom, with the Holy Spirit guiding us, O God. And please, may we open our hearts unto wisdom to this preaching. Thank you for everything, Lord. And we also pray for our Bishop Freddy De Vega. Patuloy niyo po siyang ingatan, pagpalain, Panginoon, gabayan at bigyan ng magandang kalusugan. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nagdiriwang po ng kanila pong mga kaarawan, no? Maligayang kaarawan at siguro po maganda rin po na i-shout out natin ang ating pong Pastor Jabez Orara. Bukas po, birthday po niyan. Kaya blessed birthday in advance, no? So lahat ng birthday, lalo na po sa aking kaibigan na si Pastor Jabez Orara. Ayan ha, bawing-bawing na ako. Yan na ang regalo ko sa iyo, PJ Bes, ha? Okay po, so muli po babasahin ko po yung ating pong text. It comes from Hebrews chapter 10 verses 22 to 25. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. At ito po yung main verse po natin, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Habang pong pinag-aaralan ko po itong set of verses po na ito, nananalangin po ako sa Panginoon. Nanawa po, ang mensahe po na natin po mapapakinggan ngayong gabi ay magtatama po ng ating pong mga maling landas, na ating pong mga maling ginagawa. Now, totoo naman po na sa mga preachings po, minsan nagagamit po yan ng ilang mga preachers para magpatama. Pero hindi po yan tinuturo sa atin na ating pong mahal na bishop na ang pulpito na ito ay hindi ginagamit para magpatama sa mga tao. Pero ang katotohanan po ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagtatama po sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen?
Kaya kung tayo po ay makikinig po sa mensahe at tayo po ay matamaan ng mensahe, magpasalamat po tayo. Bakit? Salita po ng Diyos ang kumikilos po sa atin. Kasi walang saysay po na makikinig tayo ng salita ng Diyos tapos hindi tayo matatamaan. There's no use to listening to the Word of God without effect to us. Walang use po yun kung walang epekto po sa atin. So maganda po na ang mensahe ng Panginoon ay merong epekto po sa bawat isa po sa atin. Okay po? At ang commitment naman po natin mula po sa turo po ng ating pong senior pastor, we always want to please no one but the Lord and preach nothing but the Word. Binagbaliktad ko, no? Preaching nothing but the Word, pleasing no one but the Lord. Yan po yung ating pong commitment. Kaya ang prayer ko sa Panginoon, habang nakikinig po ang mga members po, ay una po, ma-encourage po tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa, maturuan tayo, ma-educate tayo ng salita ng Diyos. At maitama tayo, ma-correct tayo ng salita ng Diyos. Okay, so ready na po ba tayo mga kapatid? A call to assemble. I think you have an idea kung ano yung gusto nating i-target sa mensahe po na ito. Pero let me now give you the context of Hebrews chapter 10. Bago tayo makapunta po sa verse 25, makikita po natin sa mga previous verses yung idea po ng sacrifice of the Lord Jesus Christ. We see here in the previous verses, before verse 25, dinidiscuss yung sacrifice po ng Panginoong Hesus. And because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ, approaching the throne of God is possible. I'll repeat that. Dahil po sa sakripisyo ng Panginoong Hesus, because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ, approaching the throne of God became possible. Naging posible po sa ating pong mga tao na i-approach ang trono ng Panginoon dahil po sa sakripisyo ng ating pong Panginoong Hesus. At yung approaching po sa trono ng Panginoon, hindi lang yung spiritual approaching, kundi may physical approach din po na pinag-uusapan dito. Kaya kung makikita nyo po sa mga sa text po natin mula sa verse 22, verse 19 po muna tayo, verse 19. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he had consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh, and having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Yan ngayon yung sinasabi po ng writer po ng book of Hebrews. We can approach the throne of God because of the salvation that we receive from the Lord Jesus Christ. Amen? At kapag tayo po ay saved na po, hindi lang tayo binibigyan ng karapatan to approach the throne of God. Spiritually speaking, also physically speaking, meron ding command para po sa atin. Kaya pagdating po sa verse 25, ang sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Take note isinulat po ito, hindi pa kompleto yung New Testament. Nung isinulat po ito ng writer ng Hebrews, ang rebuke niya doon sa mga mamabasa niya or readers niya, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon-tipon. Dahil merong mga tao, merong mga mananampalataya, nung time pa lang po na yon, pinapabayaan na po ang pagtitipon. At hindi po malayo po yun sa panahon po natin ngayon. Dahil marami po mga mananampalataya, ang pinapabayaan po ang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. Kaya ang utos po, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. I'll give you the wrong reasons kung bakit pupunta muna ang mga tao sa church. The wrong reasons people go to church. Number one, based on feelings. May mga pumupunta po sa church dahil feel lang nila. Siguro, ganito yung idea, no? Parang paggising ng umaga, parang hindi ko feel pumunta ng church. O kaya, paggising ko ng umaga, parang feel kong pumunta ng church ngayon. O kaya, feeling ko, masyado na ako makasalanan, pupunta muna ako ng church ngayon. Based on feelings. Maling rason po yan ng pagpunta po sa church na nakabase lang po sa kung anong mood po natin, kung anong feelings po natin. Pangalawa po, based on force and fear. Kaya pupunta sa church dahil natatakot ako, baka i-judge nila ako na pag hindi ako pumunta ng church, backslider ako. Yung bang nakatutok sa ibang tao kaya ka pumupunta ng church, natatakot ako na baka mamaya hindi niya na ako magustuhan kasi hindi ako nag-church. O kaya pinipwersa, di ba? Yung
Pupunta ako kasi mapapagalitan ako ni mami eh. Mapapagalitan ako ni daddy eh. Mapapagalitan ako ni pastor eh. Based on force or based on fear. Maling rason po yan kung bakit pupunta ang isang tao sa church. Another reason po is based on, kalimutan ko, based on feelings, based on fear and force, and based on familiarity. Ayun, nakalagay na pala doon. Yung bang habitual lang, na nakasanayan na lang, pupunta sa church kasi nakasanayan lang. Mula bata pa siya, pupunta na siya ng church, habitual na lang. Kaya pagdating po sa church, kahit makatulog po siya sa preaching, kasi nga nakasanayan lang niya. Tingnan nyo nga ako natutulog sa preaching yung ngayon, katabi nyo. O baka nakasanayan mo lang umupo dyan, ha? At hindi talaga connected sa service. Kaya nga ang gusto ni Bishop palagi, pag tayo po ay pumupunta sa church, connected po tayo sa service. Sa lakad po ng aspeto. Pag kumakanta din po tayo. Ibig sabihin, pag awitan, umaawit po tayo. Pag bigayan, nagbibigay po tayo. Pag kailangan ng response, nagre-respond po tayo. Pag scripture reading, nagbabasa po tayo. Pag preaching, nakikinig po tayo. Pag nagpe-pray po tayo. Ang tawag po doon, connected sa service. Connected sa worship. Okay. So ito yung mga maling reasons kung bakit pumupunta ang mga tao o bakit pumupunta ang tao sa church. Ito yung mga maling reasons po, ha. Based on feelings, fear and force, and familiarity. Okay. Ano naman po yung mga reason kung bakit hindi pumupunta ang isang tao sa church? Reasons kung bakit ang isang tao hindi pupunta sa church. Now, we understand. Balanse po tayo dito. We understand na may mga reasons na talagang valid. Okay? Na talagang hindi ka makapunta sa church. Maybe because of your physical condition. Lalo na, for example, kung may sakit ka, na nakakahawang sakit, alangan pumunta ka naman ng church at makahawa ka pa ng mga tao, di ba? Lalo na nung time ng pandemic, alam natin, may physical barriers po yun. Minsan talagang sa work mo, kailangan talagang, hindi ka talaga makakahabol sa service because of your work. So may mga excuses na valid po talaga at i-reserve natin yan sa personal conviction nung mananampalataya po na yon. Pero ito po yung ilan sa mga reasons kung bakit hindi pumupunta ang isang tao sa church. Una, not his or her main concern. Hindi niya po priority. Hindi pupunta sa church kasi hindi ko naman priority. Kung kailan lang kaya ng oras ko, pupunta lang ako ng church. Maling reason po yan. Hindi po nalulugod ang Panginoon na hindi siya ang pinakamataas sa buhay mo. Yung bang, di ba yung idea ba na kung papipiliin ka, church o outing? Outing na tayo, syempre. Minsan si Satan, ganun po eh. Minsan nga hindi, minsan palagi nga po eh. Yung bang bibigyan ka ng choices, maglingkod ka sa Panginoon, o pumunta ka sa isang napakasarap na lugar. Sunday morning, inaya ka, ililibre kita sa beach. Ngayon, mayroon tayong outing. Eh may church. Ang malupit doon, ikaw pa yung special number. Nawala yung special number. Bakit? Kasi nandun sa outing pala, no? Wala namang ganung case po tayo dito, no? Pero ibig ko sabihin, minsan nilalagyan ni Satan tayo sa isang choice eh. Kung hindi mo priority ang church, ang pipiliin mo yung ino-offer ni Satan. Kasi bakit? Yan yung gusto ng katawan natin. Bakit hindi tayo magising sa umaga? Ang aga-aga ng church pero hindi ka magising. Bakit kaya? Baka hindi naman kasi concern ng katawan mo. Baka hindi mo priority. Tandaan po natin ang sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang gusto ng Panginoon, siya ang uunahin mo. Bakit? Inuna ka ng Panginoon eh. Inuna tayong mahal ng Panginoon, so dapat mahalin din natin Panginoon. Tama po? Ngayon, ang isang mananampalataya na hindi pumupunta sa church, maybe ang reason, hindi niya kasi priority ang church. Baka mas priority niya yung school. Baka mas priority niya yung work niya. Baka mas priority niya yung family niya. Baka mas priority yung mga ibang mga bagay. Tatandaan po natin mga kapatid, wala tayong ibang mas priority o pinaka-priority sa buhay natin kundi yung mga gawain na maka-Diyos. Yung gawain po ng Diyos. Kaya nga ang ating pong laging sinasabi, ang pamilya po natin, priority din po natin, yan tama. Ang maganda po dapat na sistema, dadalhin mo yung pamilya mo sa church. Kasi Pastor Norman tuwing Sunday na nga lang kami nagkikita-kita ng pamilya ko Yan na nga yung pinaka-family time po namin what about God? Paano yung pagtuturo sa pamilya mo patungkol sa mga bagay ng Diyos?
Bring your family to the church. Make it your top priority. Your main concern. So that is a reason kung bakit pupunta ang isang tao sa church. Maybe it's not his or her main concern. It's not his or her priority. Pangalawa po, maybe hindi siya member ng pamilya ng Diyos. Kaya pala siya hindi pumupunta ng church kasi hindi naman pala talaga siya saved. Ang magbibigay ng kahalagahan, ang magpapahalaga sa mga gawain ng Diyos ay yung bagay, yung mga tao din ng Diyos. Tama po? Huwag mong i-expect na papahalagaan ng isang unbeliever ang bagay po na maka-Diyos. Kasi hindi niya po yung nature. Ang magpapahalaga sa gawain ng Diyos ay yung mga anak ng Diyos. Kaya kung anak tayo ng Diyos, dapat nasa church po tayo pag oras ng church. Kung anak ako ng Diyos at Sunday morning, nasan ako dapat? Saan ako i-expect ng aking Ama sa langit? Dapat po, nasa simbahan ako. Anong ginagawa ko dapat? Dapat naglilingkod ako sa Panginoon, tama? So you don't expect an unbeliever to go to church always. Maybe kung mayroon tayong unbeliever na pupunta sa church, may ibang reason po yan. Pero ang magpapahalaga po sa gawain ng Diyos ay yung anak din po ng Diyos. Okay, isa po sa reason kung bakit pupunta ang isang tao sa church, maybe hindi talaga siya saved. Hindi talaga siya member ng pamilya ng Diyos. Or pangatlo, maybe hindi siya mature. Baka may spiritual immaturity. Baka baby Christian pa yan, baka may ikina-offend, baka may, di ba, may mga iba-ibang mga bagay na kailangan pa niyang ika-mature. So, reasons a person would go to church, hindi po niya priority, hindi pala siya talaga ligtas, o kaya wala pa siyang maturity. Spiritually immature. So, yan po yun. Okay. The right reasons people go to church. The right reasons people go to church. Una po, based on spirituality. We go to church because of our spirituality. Tandaan niyo po, ang sinasamba po natin, we are worshiping God in spirit and in truth. We are worshiping God in spirit. Kaya kapag tayo po ay pupunta sa church, ang connection natin, spirit to spirit. Spirituality po. Kaya nga sabi ni Bishop, natatandaan ko sa isang preaching ni Bishop, kung ikaw ay connected spiritually, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon spiritually, if you are worshiping God spiritually, kahit anumang mangyari sa katawan mo, like antukin yan, gigising at gigising yan, bakit? Connected spiritually. Sa lahat ng aspeto ng ating pong worship, kapag spirituality ang pinakilos po natin, malulugod po natin ang ating pong Panginoon. So, based on spirituality. Pangalawa, based on service and sacrifice. We want to go to church because we want to serve the Lord. Amen? We want to give something to the Lord. We want to sacrifice to the Lord, whether sacrifice of thanksgiving yan, whether tithes and offering po yan, kung ano man pong sacrifice po yan, we want to go to church because we want to give something to God. We want to raise the name of God. Isa po yan sa reason kung bakit tayo pumunta sa church. Kaya pag pumunta po tayo sa church, dapat ang isip natin, we have to be here in spirit and in truth. Kasi marami pong mga mananampalataya, pumupunta po dito o pumupunta po sa mga churches, pero hindi naman pala talaga physically present but mentally absent. O mas malupit po yung physically present but spiritually absent. Make sure that when we go to church, you are not only physically present, you are also mentally and spiritually present. Pupunta po tayo dito. We want to serve God. We want to sacrifice to the Lord. Pangatlo po, based on satisfaction. Sabi po ng psalmist, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Dapat po, ganyan po yung ating pong mafe-feel pag pupunta po sa bahay po ng Diyos. Ganyan po dapat yung mafe-feel natin pag pupunta po tayo sa church. Tayo po ay natutuwa. Tayo po ay nakakaramdam ng kasiyahan, ng kagalakan. Amen? Taas nga po ang kamay na masaya po ngayong gabi po na ito. Amen. So, at saka ang saya po dito sa Living Water Baptist Church. Tama? Meron po ba dito hindi nag-i-enjoy sa ating pong service?
Nag-enjoy tayo dahil hindi tayo na-entertain. Hindi dahil sa entertainment. Nag-enjoy tayo because we are learning from the pure Word of God. Ang tinuturo po natin dito ay hindi compromising na Word. Ang tinuturo po natin dito, hindi yung kumikiliti lang sa tenga natin. Ang tinuturo natin dito ay yung pure na salita ng Diyos. Dahil yun po ang kailangan po natin. And because of the Word of God, which is the highlight of our service to God, sa lahat ng ating pong mga worship services, because of that, nai-enjoy natin ang pag-church. Amen? Yung secondary na lang doon, yung fellowshipping with one another. At napakasarap po ng fellowship po dito po sa ating pong church. Amen? Yung makita nyo pa lang po yung precious rubies. Pag nakita ka, yayakapin ka niyan eh. Buti kung isa lang yung mayakap sa'yo, isang bulto po yung yayakap po sa'yo eh. Sino po dito ang hindi nabibless sa precious rubies? Di ba lahat tayo nagiging blessing po sa atin yung precious rubies? At alam niyo po, isa po yan sa nilook forward ko palagi pag nag-church po ako, yung makita ko po yung precious rubies. Pero yung fellowship secondary po yan. Yung primary po natin, yung Word of God na tinuturo po dito. Yan po yung ating pong ikinagagalak. Kaya pag pumunta tayo sa church, dapat based on satisfaction, ay excited ako pumunta sa church. Bakit? Kasi makakarinig naman ako ng Word of God. Amen? Excited ako pumunta sa church. Bakit? Kasi maglilingkod na naman ako sa Panginoon. Yung bang paglabas natin sa church po na ito, at pag uwi natin sa bahay, baon-baon natin, yung saya na tayo po'y nakapakinig ng salita po ng Diyos. Pwedeng mabigat yung tinuturo po sa atin sa preaching. Pwedeng may rebuke. Pero tatandaan nyo po, yan po ang kailangan po ng ating pong kaluluwa. Yan po ang kailangan po natin upang tayo po ay lumago at maprotektahan po sa mundong napakadilim. Based on satisfaction and based on seeking. Sabi ko po kanina, pupunta tayo dito sa church because we want to give something to God. Whether praise, whether sacrifice of thanksgiving, kung ano man yung gusto natin ibigay sa Panginoon. Pero pupunta rin tayo dito sa church because we want to ask something from God. We want to seek the Word of God. We want to seek the fellowship of the godly people. Isa po yan sa mga magagandang rason kung bakit gusto natin pumunta sa church. Based on spirituality, based on service and sacrifice, based on satisfaction, and based on seeking. Alam niyo po, yun yung hinahanap talaga natin, yung gutom natin sa salita ng Diyos na masasatisfy po ngayong gabi po na ito because we are hearing the Word of God. Yung bang gustong-gusto natin na makasama po, yung, minsan nga po, di ba, ayaw natin maghiwa-hiwalay. Lalo na pag nag-pickleball na doon sa taas, no? Parang ayaw na maghiwa-hiwalay kasi bakit? Masama ba ginagawa nila? Hindi, fellowship yun eh. Nagpapalakasan ng katawan, nagpapalakasan pa sa isa't isa. Tama? Yung mga precious rubies nga kung wala lang curfew po yung mga yan, baka dito na po yan matulog eh. Kaso lang baka mapagalitan sila ng mga parents po nila dahil strict ang parents nila. Yung mga young people, pag nagsama-sama po yan, parang ayaw na maghiwa-hiwalay eh. Yung ladies fellowship lalo. Di ba? Pag nagsama-sama yung mga yan, nag-fellowship, parang kala mo, 3 oras, kayang-kaya pa nila mag-fellowship. Di ba? Halos walang katapusan, tama? Lalo na po yung men's fellowship kapag mayroon ng kape at saka tinapay. Ay, kutsinta pala, kutsinta. Di ba? Ayaw na talaga maghiwa-hiwalay. So, we want to go to church because we seek something. And those are the things that came from God. Regalo po sa atin yun ng Diyos. Amen? Okay, punta tayo sa main points. Introduction pa lang po yan, okay? A call to assemble. Bilang mga mananampalataya, are we saved? Amen? Are we saved? Kung ligtas tayo, dapat pupunta tayo ng church. Yan ang kalooban ng Panginoon po sa atin. Ang totoong anak ng Diyos at mananampalataya ay may pagmamahal sa bagay ng Diyos. At isa po yun, yung pag-attend po ng church. Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Number 1, ang dapat mong gawin natin, show up. Show up. Ang prinsipyo po, sinabi po doon sa verse 23. Sige nga pa, basahin po natin lahat. Verse 23. Okay, saglit na po. Ready? Begin. Let us hold fast the profession of our faith without wavering,
For He is faithful that promise. Okay, gusto ko lang po ilatag yung sinabi po dyan na for He, our God, is faithful that promise. He is faithful that promise. Ibig sabihin, lahat po ng mga pinangako ng Panginoon, tutuparin niya. Hindi niya tayo iiwan. Sa mga problema natin, nandyan palagi ang Panginoon. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Hawakan mo yung pananampalataya mo. I-apply mo yung pananampalataya mo. Huwag mong bibitawan. Huwag mong hayaan mapundi-pundi yan. I-apply ang pananampalataya dahil ang Panginoon natin laging nandyan para po sa atin. Now, kung titignan po natin yung prinsipyo po na inilatag ng verse 23, ang gusto ko ipakita po dito, God is faithful, it means He shows up. He always shows up. Lagi siyang nandyan pag kailangan po natin. Amen? Now, if God shows up for us, hindi ba tama lang po that we also show up for God? Kung ang Diyos natin faithful, hindi ba dapat tayo din po faithful sa Panginoon? Kung ang Diyos natin laging nagpapakita sa atin, laging pinaparamdam na nandyan siya para sa atin, hindi ba dapat pinaparamdam din natin po sa Panginoon na nandyan din po tayo para po sa Kanya? If God always shows up for us, isn't it right to show up for God too? Now, siguro gawin po natin, para mas ma-impress po natin yung idea, ilan pong oras meron sa isang araw? 24 hours. Sige nga po, may mga calculators po kayo, di ba? Sige nga po, labas nyo po yung mga calculators sa cellphone nyo. Tulungan nyo kasi math to, mahirap to eh. Okay. Hindi ko to kaya. Okay. Ilang oras meron sa isang araw? 24 hours. Correct? So, ilang araw meron sa isang linggo? 7. So, ilang oras meron sa isang linggo? So, 24 times 7, 168. Okay, 168 hours. Okay. Kung meron tayong 168 hours in 1 week, okay, ilang oras kaya ang ibinibigay mo para sa Panginoon? Sa buong linggo po na yon. Okay, bigyan natin ng mas malalim pa na emphasis po dyan. Sabihin na natin 10%. Kung yung treasure natin, 10% yung binibigay natin sa Panginoon, tama. Sabihin lang natin, hypothetically speaking, magbibigay tayo ng 10% sa time natin para sa Panginoon. So, in that week, 168 hours, ilan po ang 10% nun? 16.8. O, i-close natin sa 17 hours. Sabihin natin, kung ang isang Kristiyano magbibigay ng 10% lang para sa Panginoon, 17 hours a week. 17 hours a week. Bilangin po natin. Ilang oras po tayo naglalagi sa church pag Sunday? Magsisimula po tayo 9 a.m. So 10, 11, 12, 1, 2, 3. Usually tapos tayo ng 4. O kahit 5 na po tayo, 5 p.m. Kasi may choir practice pa daw, Pastor Norman eh. Okay. So sabi natin 8 hours tayo naglalagi sa church. Kung umaten ka ng gospel hour. Kung hindi ka umaten ng gospel hour, bawas pa yun. Okay? Pero kung umaten ka ng Sunday morning, umaten ka ng Sunday school, umaten ka ng fellowship, umaten ka ng gospel hour, tapos may choir practice ka pa, may 8 hours ka ng Sunday. 10% na po ba yon ng week na yon? Hindi pa po. Ilang oras? 17 hours. Okay. So, kung meron kang 8 hours, tapos atin ka pa ng prayer meeting, gano'ng katagal po yung prayer meeting natin? Mga 2 hours? O gamitin 3 hours kasi baka mamaya tumagal yung preaching ni Pastor Norman. So, sabi natin 3 hours. Okay, so kung may 8 hours, 9, 10, may 11 hours ka na. Ilan na lang kailangan mo ma-reach para maka 10% ka? 6 hours na lang. Eh, Pastor Norman, may believer's breakfast. 1 hour din yun, okay? Yun na yung devotion ko. Kasi wala naman siguro ito nagpe-pray ng everyday, mga umaabot ng 1 oras, no? Maaring meron, pero sa ibang mga maraming mananampalataya, baka yung prayer nila mga 10 minutes lang, o baka matagal pa ngayon 10 minutes, baka 1 minute lang, prayer nila po yun, no? Yung iba nga po, pag nagpe-pray ng pagkain, kasing bilis lang ng hulog ng panyo. Pag nahulog yung panyo, amen agad yun sa pagkain nila, di ba? So anyway, so kung may believer's breakfast ka everyday, 6 po yun, plus 6, maaabot mo yung 18 hours. It's just 10%. O kung nag-feasting pa po, di ba, na 1 hour, o lalagpas ka ng 10%. Pero doon tayo sa reality.
Pag hindi ka umattend ng prayer meeting, maaabot mo ba yung 10%? Pag hindi ka umattend ng gospel hour, maaabot mo ba yung 10%? Kung hindi ka magkakaroon ng personal devotion mo, o hindi ka manonood ng sa atin nga may believers breakfast na, may feasting on the divine verses, kung hindi mo gagawin yan, maaabot mo ba yung 10% mo? Now, ang gusto ko ipakita po na punto dito, binigay sa atin ng Panginoon yung 168 hours in a week. Amen? Ilang oras po doon ang binibigay mo sa Panginoon? Mag-self-assessment tayo. 10% ba? Even as low as 10% na bibigay mo sa Panginoon? Baka nga 5% lang eh. Baka nga 3% lang eh. Yun po ba ang deserve ng Panginoon? We also have to devote time for God. Amen? Kaya nga itong mga kapatid, kung hindi tayo pupunta sa mga services po natin, di ba? Nababawasan yung time na na-accumulate natin na dapat po para sa Panginoon. Kaya ang gusto ko i-point out dito, we have to show up for God. Kung ang Panginoon faithful para sa atin, sana tayo din po faithful din po sa Panginoon. Yung ginawa po nating exercise, it's just for our realization na sa dami ng oras na binigay sa atin ng Panginoon sa isang linggo, ilang oras lang naman ang dinidevote mo talaga para sa Panginoon. And you think that's okay? Sana makita natin na that's not okay. We have to give more to God. Pero kapag tayo po nanood ng Netflix, gaano katagal? Pag tayo nag-extend ng tulog, gaano katagal? O pag sa pag nag-ML pa, gaano katagal? Pag nag-games, gaano po katagal? 'Di ba? Minsan naabot ng 3:00, isang araw, 'di ba? Kayang-kaya. Pero yung preaching na 30 minutes lang, 45 minutes lang, bored na bored ka na. Pero pag mga games na mumurahin ka lang naman ng mga kalaro mo, okay na okay sa'yo, ang tagal-tagal, okay lang, buhay na buhay ka. Pag nanood ka ng Chinese drama, kahit ang dami-daming ads niyan, papanoorin mo talaga, di ba po? Pero pagdating sa Diyos, gaano katagal ang binibigay mo sa Panginoon? May this be a realization to really show up for God because God is faithful. Okay, so ang sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Okay, so hindi lang po ito sa pagbibigay ng oras para po sa Panginoon, kailangan din po nating mag-fellowship sa isa't isa. Kaya tayo may physical worship service. Ang talino nga po ng Bible eh. Kasi darating naman yung panahon na pwedeng mag-online service, tama? Pero nilagay pa rin sa Bible na kailangan magsama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Yes, it's possible na sa online na lang po tayo. Pero hindi po yan ang disenyo ng worship service. Ang disenyo po na inilagay po ng salita ng Diyos ay huwag pabayaan ang pagtitipon-tipon. Bakit? Kasi hindi lang naman po Word of God ang ginagawa po natin dito. Nagpapalakasan din po tayo sa isa't isa. We need fellowshipping too in order to grow. Kasi po pag tayo po ay nagfe-fellowship, kapag tayo po ay nagsasama-sama, meron pong strength sa numbers. Meron pong safety sa numbers. At meron pong sweetness in numbers. Ulitin ko po, there is strength in numbers, there is safety in numbers, and there is sweetness in numbers. Ecclesiastes chapter 4. Ecclesiastes chapter 4. Diyan pa po ba kayo? Amen. Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Pinapakita po ito ng prinsipyo po ng Ecclesiastes chapter 4, na kapag tayo po ay nagsasama-sama, di ba po, meron tayong lakas. Meron tayong kasiyahan pag magkakasama po tayo, may sweetness po. At may safety po pag magkakasama po tayo. Kesa mag-isa po, na di ba, ang hirap gawin ng isang trabaho pag mag-isa ka lang. Ang hirap din mag-fellowship pag mag-isa ka lang. Nakita po kayo nun? Nag-fellowship kami dito eh. Sino kasama mo? Ako lang.
Paano? Tinutulungan ko yung sarili ko ng salita ng Diyos, tapos ako yung nag-respond, tapos nagpapagames din po ako sa sarili ko, ganyan. Mahirap ang fellowshipping pag mag-isa ka lang. Ang fellowship designed, may kasama ka. Kaya dito po sa church natin, hindi lang basta word of God, nandun din po yung fellowshipping with one another. Kaya nakita nyo po yung disenyo po ng church. Ang church po, hindi po yan yung parang people just come and go. Sa iba pong mga, di ba, mga samahan, na hindi naman nila nakikilala yung mga miyembro nila, basta kung sino lang pupunta doon, tapos after nyan, hindi sila magkakakilala, labo-labo na po sila pagkatapos. Hindi po ganyan disenyo ng church. Ang disenyo ng church ay magpapalakasan po ang bawat isa po sa atin. Ibig sabihin, magkakakilala po tayo dito at dapat po meron po tayong sweet and harmonious relationship. So number 1, ang dapat po natin gawin is show up. Magpakita po tayo mga kapatid. Pangalawa, nandiyan pa po ba kayo? So we need to show up in consideration to God and the godly. We need to go to church because we want to see or to prove to God that we are following the Word of God. And we want to fellowship with the godly. Nakita ko po si Preacher Jun. Preacher Jun, ano ang lagi ko sa iyong sinasabi? Na kahit tapos na yung service, umakyat ka pa din. Para mapakita mo sa Panginoon na Panginoon, I tried. Kasi pwede yung sabihin, Pastor Norman, dali mo sabihin kasi pastor ka eh. Ang dali mo sabihin kasi sa church ka naman talaga eh, wala ka naman trabaho. Nung ako po ay nagtatrabaho, alam po yan nila Pastor Donald, nung ako po nagtatrabaho pa po, talagang minimake sure ko na pupunta ako dito sa church. Minsan yung mga members nandiyan na po sa hagdan, nagbababaan na po ako, paakit pa lang po ako. Bakit po? I want to show God that I tried. And maybe God will have mercy on me and allow me next time na mas magiging maaga ako makapunta po dito. Kasi totoo naman po eh, may factor yung work kung kailan ka makakalabas. Depende yan sa workload mo, right? Meron din pong factor yung traffic sa Pilipinas para makapunta po tayo dito. Pero I want to show God every time that I tried to go to church. Na hindi ako may excuse, kahit may excuse pa ako, but I still tried to go to church. I want to prove to God na yung pag-ibig ko sa kanyang gawain ay totoo. Kaya sabi ko dati kay Preacher John, kahit nandiyan ka na sa parking pigeon, pumakit ka dito, ipakita mo sa Panginoon that you tried to come to church. Mga kapatid, kahit nagtatrabaho po kayo, if there is a chance for you to come to church, show up. Magpakita po tayo sa Panginoon. Kahit may school po tayo, you always prove to God and show God that you want to come to church. May quiz po tayo. Naintindihan ko po nag-aral din po ako. Nag-aral din po ako. Alam ko yung hirap ng mga projects, ng mga assignments, ng mga exams, ng mga quizzes. Pero isipin nyo, sino nagbibigay ng wisdom? Sino nagbibigay sa atin ng talino? Yung books? Ang katotohanan yan, pwede mo makalimutan, ma-mental block ka. Kaya nga tayo nagpe-pray before ng exam eh. Bakit? Kasi Lord, wag mong hayaan mental block ako. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Kay Lord ka din humihingi. Tapos hindi ka nag-church. Show up, mga kapatid. Pangalawa, stir up. Stir up. Sabi po dun sa verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Yung idea po ng provoke po dyan, yung in Greek word po, paroxysmos, okay? In Greek, paroxysmos, ginamit din po yan in a negative sense sa Acts 15:39. Yung contention na so sharp, naghiwalay po kay Barnabas at kay Paul. So yung paroxysmos ay ginamit po sa dalawa lamang pong talata sa Bible, yung sa Acts chapter 15 verse 39 in a negative sense, pero ginamit din po siya in a positive sense sa Hebrews chapter 10 verse 24. Yung provoke po dyan. Ang idea ngayon niyan ay stir up. Kasi mga kapatid, it's easy to stir up hatred and ungodly actions. But it takes much more to stir up love and good deeds. Kung yung word na yan magagamit sa contention, yung word din na yan pwedeng magamit sa positive sense. That we have to stir up charity. Ipakita po natin sa Tagalog po niyan, udyukan, udyukin.
Di ba? I-udyok natin ang isa't isa. Parang ganun yung idea. I-provoke natin yung isa't isa sa pag-ibig. Pumupunta po tayo sa church po na ito. We show up physically in this church because we want to stir up the love of God in our hearts. Ipakita po ang pagmamahal natin sa gawain ng Panginoon at ipakita din po natin ang pagmamahal po natin sa mga manggagawa at mananampalataya. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verses 12 to 17. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Pagdating po ng verse 16, ang sinabi po, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Nakita nyo, binibigyan muna ng principles on how to relate with one another. And then pagdating po ng verse 16 and pagdating po ng verse 16, makita po natin doon yung patterns na po ng worship. That the word of Christ dwell in us richly. And then, gagamit tayo ng mga psalms, ng mga hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So, ganyan po yung dapat po natin ipakita sa church. Yung humbleness of mind, yung forgiveness, yung meekness, yung love, dapat nakikita po sa atin yan as we relate to each other. Kung meron po tayong iproprovoke sa bawat isa, hindi yung magalit po ang bawat isa. Magkaalitan ang bawat isa. Ang iprovoke natin sa bawat isa, yung mag-ibigan tayong lahat sa pag-ibig ng Panginoon. The church is a body. The body of Christ. And it's interacting. Nag-i-interact po yung members ng body. Hindi ko na po babasahin. 1 Corinthians chapter 12 verses 14 to 27. Ipinakita po dyan that we are members of the body of Christ at may kanya-kanya po tayong use. Now, if you will not show up, how can you stir up? If you will not go to church, paano mo i-apply yung mga gifts na binigay sa iyo ng Panginoon? Saan mo gagamitin yung gifts na binigay sa iyo ng Panginoon? Definitely, in order for us to use the gifts of God, we have to go to church. In order for us to stir up the love within the brethren, we have to go to church. At pag nasa church na po tayo, make sure that we have the right reasons why we are here. Talagang gusto mong maglingkod. Pag ang puso mo ay paglilingkod, hindi ka magyayabang. Hindi tayo magmamalakihan dito pag ang puso natin gusto natin maglingkod. Pag ang gusto natin, ang puso natin papuri sa Panginoon, hindi mo aasamin ng papuri ng tao. Pag ang gusto mo ay ma-satisfy ka ng Word of God, di ba? Talaga magpapatama tayo sa Word of God. At hindi tayo ma-offend sa Word of God. Stir up. What we need to stir up is charity. We need to stir up charity. And last point. Last point na po, maikli lang po, di ba? Show up, stir up, and stay up. Stay up. Pag sinabi pong stay up, huwag kang matulog. Di ba? Kapag tayo po'y napupuyat, stay up late. Tama? Ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon, sa preaching po na ito, huwag kang matulog. PNG, pasok po ba yan sa verse natin? Opo, pasok po. Ang sabi po ng verse, not forsaking the assembling of ourselves together. Show up, as the manner of some is, but exhorting one another. Stir up. And so much the more as you see the day approaching. Stay up. Ano po yung paparating na araw? Ano po yung paparating na panahon? Ito po yung nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Huwag po tayong tutulog-tulog. Bakit po? Baka anytime dumating na po ang Panginoon. Ibig sabihin po ba yan, PNG, may justification na yung papupuyat ko? Hindi po. Ang sinasabi natin spiritually sleeping.
We have to be spiritually awake, always watching for the coming of the Lord Jesus Christ. We need to stay up for the coming of Christ. Kaya nga tingnan niyo po yung 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5 verses 2 to 11. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Walang nakakaalam po kung kailan po darating yung panahon po na yan. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep. Mga kapatid, stay up. Let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Sabi po sa Matthew chapter 24, verses 9 to 12. Matthew chapter 24, verses 9 to 12. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. Ito yung pinapakita po ng itsura po ng last days. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Tayo po ay hindi children of the darkness. We are children of light. So we have to stay awake. Kailangan lagi po tayong gising. Sa idea po, spirituality po, ibig sabihin po ito, always watching to the coming, always watching sa pagdating po ng ating pong Panginoong Hesus. Dahil darating po yung panahon at nasa panahon na po natin yan, na sobrang dami na pong kasalanan and the love of God. Diba? Parang wala na po masyado. The love of many, the love of God, dun sa mga tao na yon, shall wax cold. Malamlam na po, malamig na po ang pag-ibig ng mga tao sa Diyos. Tingnan niyo po ang sinabi po, di ba? Sabi dito, huwag daw natin pabayaan yung pagtitipon-tipon. So much the more as ye see the day approaching. So habang papalapit na papalapit yung pagdating ng Panginoon, lalo daw tayong umattend sa church. Lalo daw natin huwag pabayaan ang pagtitipon-tipon. Pero ang nangyari sa panahon natin ngayon, kabaliktaran. Habang papalapit na papalapit ang pagdating ng Panginoong Hesus, lalong pabawas ang tao sa church. Dapat habang dumalapit tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, dapat lalo tayong umaatin sa simbahan. Lalo tayo nagtitipon-tipon, mga kapatid. Pero kabaliktaran na po nangyari sa panahon na habang dumating po ang papalapit na pagdating ng Panginoong Hesus, ang mga tao po parang wala ng pag-ibig sa Diyos. Hindi na nila priority ang paglilingkod. Parang ayaw na nila pumunta sa church. And that's the deception of the last days. Mga kapatid, it's about time. Papasasin natin muli ang ating pong mga services. It's about time na talagang i-ask natin ang inihatin sa Panginoon. Ilan po ang main services po natin dito po sa Living Water. Meron pa tayong Sunday morning service. Meron pa tayong gospel hour. Hindi po optional yung pag-attend mo ng dalawa. Hindi po yung isa lang na-attending natin ang mamaya na gospel hour na lang ako. Ay, mamaya na Sunday morning na lang ako. Hindi po optional yan. Nakakatawa yung worship service natin sa Panginoon. Both of you should go to church. You should attend both services. All in prayer meeting. Hindi pa importante ang prayer meeting. Ito na makakapagpapala lang yan tayo sama-sama. Tapos yung mapapayaan po natin. Kaya mga kapatid, magpapagalitan na. Magpapagalitan. I'm so happy na tayo po ay dito sa church. You have to at least feel happy na nandito kayo ngayon.
imagine nyo po na wala mo kayo sa teaching, di ba? Talent dyan po kayo, tumawa kayo na dapat kasi nag-show up kayo ngayon sa asang Panginoon. Kaya mga kapatid, habang magpapit ang balik-balik ng Panginoon, tapos mas lalo yung hinihiling ang ating paglilingkod. Tapos mas lalo na ipapakikita sa ating mga worship services. Again, hindi po optional ang ating mga worship services. If you are a member of this church, you should attend the services of this church. Especially if you are an leader of this church. If you are a deacon, a teacher, a ministry leader, the more reason that you should be supporting every service of this church. Yun po ang pinaka-key, support. We have to support our worship services. Now, wag mo nang isipin kung sino hindi uma-attend. Ang isipin mo, ikaw mismo dapat umattend. Because if you will not show up, that's another person not showing up for God. So dapat ang aking goal is to always show up kapag may worship service ang aming pong church. Amen? Yun lang po mga kapatid. It's about time na sana po ang ating pong prayer meeting, dumami na po ulit ang numbers. Sana po yung gospel hour natin. Natatandaan ko noon, meron tayong Oplan Lakas service, no? Ng ating pong mahal na bishop, ibalik na po natin yon. Malapit nang dumating ang Panginoon. So much the more as you see the day approaching. Lalo nating huwag pabayaan ang pagtitipon-tipon. So sana po, sa simple pong ating pong pinag-aralan, ay nagkaroon po tayo ng awareness, reality check, rebuke, correction, teaching, na dapat po tayo po ay sumuporta po sa lahat ng worship services po natin, dapat nandun po tayo uma-attend. Amen? Ano po yung number 1 po natin? Show up, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Pangalawa po, stir up, but exhorting one another. Saan po? Sa pag-ibig. And pangatlo po, stay up. Huwag tayong tutulog-tulog. Parating na po ang Panginoon. So much the more as you see the day approaching. Tayo po tayo lahat. Let's all stand. At ang ating pong altar ay ating pong i-dedicate, no? Sa lahat ng mga gustong mag-commit sa Panginoon. Lord, I want to commit myself to faithfulness. Sa lahat po ng mga worship services ng aming church, I want to be there. I want to be a strong support. Kahit isang tao ka lang, you can support your church with your attendance. This time, you open at the altar. Commit yourselves to God. Lord, because you are faithful, I want to be faithful. Alisa sa mark ng faithfulness, yung pagpunta sa church, showing up to the church. Bakit? You cannot serve God without showing up. Yes, may mga ministries, may mga other ministries, pero ang bulk ng ministries natin requires your physical attendance. It will not happen if you're not here. Make sure po na kung lalapit po kayo, yan po ang inyong commitment sa Lord. Na Lord, gusto ko pong kompletuhin yung prayer meeting, yung Sunday morning service, gigising po ako ng maaga, yung gospel hour, i-attend po ako niyan. Nawa yan po yung maging commitment po natin. Sa mga nakakalig po sa atin sa online, members of Living Water Baptist Church, kung napakinggan mo ito at kinakausap ka ng Panginoon, please respond. Respond to the call of God, to the teaching of the Word of God. Show up, stir up, stay up. This is a call to assemble, mga kapatid. The Lord is calling you. Be faithful, because He is faithful that promised. Dear Father in heaven, thank you po sa amin pong napag-aaralan ngayong gabi po na ito. Nawa Panginoon, ito po ang amin pong maging commitment to always show up. Nang aming goal, Panginoon, makumpleto po ang aming pong mga worship services. Dahil sinong susuporta po, Panginoon, sa mga services po namin, kundi kaming mga members po. Kaming mga anak niyo po.
Sinong iibig, Panginoon, sa inyong gawain, kundi kami mga anak niyo rin po. Nawa, Panginoon, maging good stewards po kami ng ministry po na ito. Huwag po namin pabayaan ang pagtitipon-tipon. May we always show up. May we always stir up love. Provoke one another to love and encouragement. Because the Lord Jesus Christ is coming soon. Nawa, makita po kami, Panginoon, na faithful, hardworking. Nawa, Panginoon, malugod po kayo sa amin pong mga buhay. At Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong mga commitments. Ang inyo pong mga anak na lumapit, Panginoon, even sa mga online po namin na nakikinig po ngayon, nanonood. Kung meron po silang commitments, Panginoon, na gusto nilang ayusin po ang kanila pong attendance sa church. Nawa, Panginoon, palakasin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Ipaalala niyo po sa akin, Panginoon, ang commitments po na ito. At huwag po namin ito ma-break, Panginoon. Kahit nakakapagod, kahit ang daming problema sa paligid, kahit mahirap, Panginoon, tulungan niyo po kami na matupad po namin, Panginoon, ang pangako po namin sa iyo. We want to serve you, Lord, correctly. We want to serve you in spirit and in truth. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami sa bagay po na ito. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong bumalik sa inyo po mga upuan. Amen. Thank you po, Pastor Norman, sa mapagpalang paalala mula sa mensahe ng Panginoon. This time po, para po sa ating offering, let me read to you Proverbs chapter 3, verse 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So tayo pong lahat ay manalangin para po sa ating offering. Maraming Diyos na dakila sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kami po makapagbabalik, Panginoon, ang aming tithes and offering. Panginoong Diyos, itama niyo po ang aming mga puso at ang Panginoong Diyos, ito po ay magbigay ng kaluwalhatian po sa iyo, Panginoon, at magamit, Panginoon, sa iyo pong gawain. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. As we give, let us sing anything that cost me nothing. I cannot come before the righteous holy Lord and offer to him worldly things I do not need and hope his place. For he wants me to give a heart that's truly his, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing, but this before him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Praise the Lord. And para po sa ating mga paalala, kanina po nabanggit po yung AIM, yung ating pong AIM Foundation. Patuloy po nating panalangin yung kanilang pagdating po. And patuloy po nating suportahan yung ating bishop sa kanya po mga ministries and speak engagement po. And yung ating mga ministries every Saturday po, yung mga Bible studies din po. Patuloy po nating suportahan yung ating soul winning. So yun lamang po. Tayo pong lahat ay tumayo na po. At tayo po ay mag-close po sa panalangin. Let us pray. Manaming Diyos, na dakila sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito na ipong binigay po sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa mensahe na aming napakinggan mula po sa aming Pastor Norman. Panginoong Diyos, patuloy po siyang pagpalain. And nawa po, Panginoong Diyos, sa mensahe po namin napakinggan, ito po yung ma-apply po namin, Panginoon, sa ipong buhay bilang mananampalataya, Panginoon.
Patawad po, Panginoong Diyos, sa aming pong mga nagawang kasalanan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Bilang Kristiyano, Panginoong Diyos, kami po yung magtapat, maglingkod, Panginoon, at magpatuloy, Panginoon, para po sa inyo pong kaluwalhatian. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos, sa inyong pong habag at biyaya, sa inyong pong buhay, Panginoon, sa gabing ito, sa inyong pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Kaya po, Panginoong Diyos, ang patuloy na mag-ingat po sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin. Ito po, Panginoong Diyos, ang aming samot panalangin ng may pananampalataya sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. So tapos na po tayo. To God be the glory.